Kabanata 781. Sa Royal View Garden, nag-dial ang Harvey York ng isang numero at mahinahon na nagsalita, "Maglalakbay ako sa Half Moon Bay bukas. Ito ang aking karangalan, Chief Instructor. Gusto mo bang sunduin kita?" Ang excited ay umuulit mula sa kabilang bahagi ng telepono. Nag-isip si Harvey tungkol dito. Maghahanda ako kaagad. Ang nasa kabilang panig ng telepono ay pinangalanang Ray Hart, isa sa mga personal na gwardya ng Harvey York sa Sword Camp noon, ngunit nagretiro na siya ng humigit kumulang 1 taon. Ray Hart, isa sa mga personal na gwardya ni Harvey York sa Sword Camp noon, ngunit nagretiro na siya ng humigit kumulang 1 taon. Ang pamilya ni Ray Hart ay maituturing na isang maimpluwensyahan ng kanyang mga magulang. Kung hindi man, bilang isang ina mismo, bakit niya paaayusin ang mga bagay na iyon? Sa kanilang banda, pinuno sa paligid ng Half Moon Bay, mayroon siyang napakalawak na awtoridad, mas makabubuting makipag-ugnay sa kanya kung nais ni Harvey York na kumuha ng isang tao doon para sa paglilibang. Kinabukasan, hindi hiniling ni Harvey kay Yvonne Xavier na magpadala ng kotse maaga sa umaga. Sa halip, hinatid niya ang kotse ni Mandy Zimmer at mabilis na tumungo sa Half Moon Bay. Ang Half Moon Bay ay isa sa mga bay area ng Buckwood. Ang lugar ay medyo binuo tourism. Inaasahan ng pinsan ni Lillian Yates na dumating at magpahinga ng ilang araw pagkatapos na bumalik mula sa Amerika. Sa wakas ay nagkita ang dalawa pagkarating sa Half Moon Bay Hotel. Ang tiyahin ni Mandy Zimmer ay pinangalan ng Autumn Reyes. Sa kabila ng kanyang higit sa 50 taong gulang, hindi niya sinuot ang kanyang edad. Masayang bati niya kay Mandy habang nagbibigay ng isang malapad na ngiti nang makita siyang palabas ng kanyang kotse. "Mandy, nasaan ang mga magulang mo? Hindi ba sila pagdating? Mayroon silang ilang negosyo na dapat puntahan. Gagawin nila dumating sa loob ng 2 araw." Umiti si Autumn Reyes at sumagot, "Oh Mandy, ang iyong mga magulang ay hindi abala, nahihiya silang pumunta dito, hindi ba? Maaari mong sabihin sa kanila na maging madali. Hindi ko gagawin, sinadya nilang ibagsak sila." Kahit na sinabi ni Autumn Reyes, hindi niya napigilan ang pagmamalaki na nakasulat sa buong mukha niya. Medyo naiinis na si Mandy. "Tita Reyes, narito ako upang sunduin ka bilang kapalit ng aking mga magulang, hindi mo pagbibiro." Tumawa si Autumn Reyes, "Mahal na anak, tigilan mo na ang pag-spout ng kalokohan. Ang pamilya ng lahat dito, napaka-outspoken ko lang. Hindi ko ginagawa ito upang saktan ka. Ano man ang sasabihin ko para sa iyong sariling pagpapabuti, huwag itong gawin ng masyadong personal. Halika, halika. Pinsan mo ito, Amelia Garza. Alam mo na ang bawat isa mula pa noong kayo ay bata pa, at ito ang aking anak Felix Howard. Ito dapat ang iyong kauna-unahang pagkakakilala sa isa't isa." Autumn Reyes, Mandy Zimmer at Harvey York sa Hotel Hall at ipinakilala sila sa mag-asawa. Sa pagitan ng dalawa, mukhang maayos si Amelia Garza ngunit medyo chubby siya. Sa kabilang banda, si Felix Howard ay sobrang gwapo, at isang tunay na may talento na tao. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Felix pagkakita kay Mandy. Sa kabila ng kanyang pagiging lubos na nakarinasang manirahan sa ibang bansa sa mahabang panahon, hindi niya naisip iyon si Mandy ay magiging kaakit-akit na ito. Kahit na ang ilang mga pang-internasyonal na nangungunang mga antas ng mga modelo ay hindi may kumpara ang kanilang mga sarili sa kanya. Tandang padamdam, sa kabila ng pagiging magandang dalaga ni Amelia, siya dapat itong pinsan ni Mandy. "Ako si Felix Howard," pakilala niya habang inaabot ang kamay upang kamayan si Mandy. Bago niya maabot ang kamay nito, nag-walk out na si Harvey nang wala saan at kinamayan ang kanyang kamay nang walang bahagyang pekos sa kanyang mukha. "Ako si Harvey York. Ikaw?" Si Felix Howard ay nagpakita ng isang pahiwatig ng galit sa kanyang mga mata. "Gaano katapangan na subukang pigilan ako ng dumi?" Si Autumn Reyes ay tila napagtanto ang nangyari at mabilis na nag-ambala sa kanila. "First time mo itong magkita bilang magkamag-anak. Pakilala ko lahat. Si Felix Howard ay manager ng departamento ng Sky Corporation. Sigurado akong narinig mo ito dati. Ito ang korporasyon na itinayo ng maalamat na Prince York.
Gumastos siya ng malaking pera upang makuha ang pagkakataon mula sa ibang bansa na headhunted ng korporasyon. Ang kanyang mga nagawa sa Sky Corporation ay magiging napakalawak sa hinaharap. At naghahanda kaming magpatuloy sa pagbuo ng malaki. Bukod ngayon na muli kaming bumalik sa bansa. Mangyaring bisitahin ang mas madalas. Habang naririnig si Autumn Reyes na nagpapakilala kay Felix. Mapagpakumbaba si Howard, sa kanya sinadyang tumingin kay Mandy. Trabaho ko ito kung tutuusin, at pamilyar ako sa mga mas mataas sa Sky Corporation. Dumating pa si Miss Xavier upang makita ako dati. Hindi maitago ni Felix ang kanyang pagmamalaki matapos itong pag-usapan tungkol dito. Hindi napigilan ni Harvey York ang kanyang paghilik matapos marinig yon. Si Yvonne Xavier ay nagtatrabaho sa kanyang puso, ang punto na wala siyang oras upang kumain o matulog. Paano niya mailalabas ang kanyang oras upang makilala ang isang simpleng tagapamahala ng departamento? Anong pinagtatawanan mo? Ang mukha ni Felix ay naging kasing dilim ng gabi. Kanyang mga mata. Ngunit ang walang halaga na sakong basurahan na ito ay talagang tumatawa sa harap niya. Ang pag-uugali na ito ay lubos na walang galang sa kanya. Wala. Ipagpatuloy mo. Nakikinig ako, Harvey, ani York habang patuloy na kinawayan ang kanyang kamay. Kinukutsa mo ba ako? Sa palagay mo ba nakakahiya itong nagtatrabaho sa ilalim ng Sky Corporation? Nag-alala si Felix na wala siyang dahilan. Maput kay Harvey. Paano niya bibitawan ang pagkakataon ngayon na nagpakita ang pagkakataon? Sumagot si Harvey, hindi. Maluwalhati ito. Sapat na upang makapagdala ng karangalan sa iyong mga ninuno. Maaari mo itong may frame at matulog kasama nito sa harap ng iyong kama din. Ang mukha ni Felix ay naging mas madilim kaysa sa gabi. Hindi siya tanga at natural niyang masasabi na si Harvey ay sa katunayan ay nakakatawang pahiwatig. Mandy, hindi lamang ang iyong asawa ay may anumang mga kakayahan, kinutya ang matalino na tao. Si Amelia Garza ay nasa masamang pakiramdam habang naririnig ito. Mahal, huwag mo siyang isipin. Nagkaroon ka na ng napakahusay na paggamot na maaaring makipagtagpo sa kalihim ng Sky Corporation, Miss Xavier, nang magsimula ka ng magtrabaho sa opisina. Naniniwala ako na makikipagkita sa iyo si Prince York kaagad. Alam ang iyong mga kakayahan. Umuso si Felix. Sa totoo lang, nakita lang niya si Yvonne Xavier mula sa malayo sa kanyang unang araw. Nang umupo ang lahat, ngunit hindi ito pinigilan na ipagyabang niya ang isang bagyo. Sa kanyang mga mata, paano magugustuhan ng isang bansa na bukol? Kahit na alam ni Harvey ang tungkol sa Sky Corporation. Prince York. Kailangan kong aminin, tulad ng inaasahan mula sa Prince York. Ang aura na nagmumula sa kanya. Tunay na nakakakilabot, upang sabihin na siyang nangungunang tao sa Southlight ay magiging isang maliit lamang na punto sa puntong ito. Mahal, seryoso ka ba? Nakita mo na ba ng personal si Prince York? Ano ang kanyang hitsura? Tanong ni Amelia habang nararamdamang na starstruck. Paano ko siya ilalarawan? Si Felix Howard ay may marangal na mukha. Ang nangungunang tao ay hindi lamang para sa pagpapakita pagkatapos ng lahat. Idiosyncrasy ng Prince York mismo. Pinakamahalaga, mayroong halos 1,000 gwardiya na sumusunod sa Prince York. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man makalapit sa kanya. Taft. Hindi napigilan ni Harvey York ang kanyang tawa minsan. Muli. Galit na bulalas ni Felix na biglang bulalas, bakit ka tumatawa, ang dumi mo? Kinukutsa mo ba ako o pinagtatawanan mo si Prince York? Napakunot ang noo ng karamihan matapos marinig yon. Sa Southlight, lalo na ang mga tao sa o alam ang tungkol sa totoong kapangyarihan ni Prince York. Hayaan mo akong iwasto ka. Itama mo ako. Ikaw. Hehehe. Malamig na tumatawa si Felix kay Harvey. Numero 1. Hindi kailanman nagdala ng anumang si Prince York bodyguards paglabas niya. Hindi siya nagpapakita. Off ang kanyang kayamanan habang naglalakbay. Pangalawang numero. Lahat ng Yorks ay nagtutulak ng Lexus. Ito ay panuntunan sa bahay. Si Prince York ay isa sa mga Yorks, sa makatuwid ay natural na magkakaroon siya ng ganitong ugali. Xavier.
Ang kanyang paglalarawan kay Prince York ay marahil di sinabi. Narinig iyon ni Felix at sumagot ng may paghamak, paano malalaman ng dumi na tulad mo ang tungkol dito? Mandy, mayroon kang isang kagiliw-giliw na asawa dito. Ang pag-akusa sa aking manugang na lalaki ng mga alingaw na nakuha niya mula sa may kapal ay alam kung saan. Hindi ba niya alam na ang manugang ko ang isipalagay mo ba talaga siya ang mabait na ay? Pagyabang ang isang bagyo. Tumayo si Autumn Reyes para sa kanyang manugang sa oras na iyon. Lahat ngayong nakita ko ito para sa aking sarili. Sinasabi ang mga bagay na para bang siya mismo ang Prince York mismo. Ang tanong, worth it ba siya? Tanong ni Amelia Garza na may malamig na tono. Matapos makakuha ng suporta, pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi ni Felix, speaking of Prince York, alam mo bang lahat na may pinaplano siya kamakailan? Anong malaking bagay? Lumakas ang tuwa ni Amelia. Naging interes din si Harvey. Dahil si Felix ay tagapamahala ng departamento ng Sky Corporation, dapat mayroon siya narinig ang chismis mula sa loob ng korporasyon. Nais niyang malaman kung ano ang naging mga alingaw kumakalat mula sa loob. Sinabi ni Felix na may misteryosong pagmumukha sa kanyang mukha, sinasabing naghahanda si Prince York na dumalo sa seremonya ng pagsasama ng aset sa 3 araw. Seremonya, ipapanukala niya sa babae na siya nagmamahal. Ano? Prince York propose. Sino ang tatanggap ng isang labis na karangalan? Ang babaeng ito ay tunay na mapalad na may props yung York na imungkahi sa kanya sa isang lugar na tulad nito. Sina Autumn Reyes at Amelia ay nagulat ng hindi makapaniwala. Ang ganda niya sa babae niya. Pati si Mandy ay nagulat din. Napatulala si Harvey. Paano ko hindi nalaman ang tungkol sa Prince York na gustong mag-propose sa isang tao? Ang tingin ng karamihan ay lumipat sa Harvey York nang mabilis matapos marinig yon. Sinabi ni Amelia Garza na may malamig na chuckle, Mandy, ang iyong asawa ay isang nakaka-interes. Nagsasalita siya na parang Prince York siya. Tumawa si Autumn Reyes ng isang malamig na tono at sinabing, sa ilang mga okasyon, at ngayon siya ay Prince York. Siya ba ay isang airhead? Bakit naiisip niya ang mga hindi praktikal na bagay araw-araw? Si Mandy Zimmer ay tumingin ng masama kay Harvey at sinabi, alam kong hindi kita dapat isama. Spouting nonsense sa harap ni Amelia Garza at ng iba pa. Nakakahiya lang ito. Walang imak si Harvey. Hindi ko talaga alam kung kanino ako nagpapanukala. Saan nagmula ang lahat ng balitang ito? Si Felix Howard ay tumingin kay Harvey na may pagkutsa at pagkatapos ay mayabang na sinabi pagkatapos, Mandy Amelia. Ang sinasabi ko ay hindi lamang alingaw. Mayroong tiyak na patunay at ang mga taong nagtatrabaho sa corporation ay nagsimulang mahulog sa linya dahil dito. Kaya, alam mo ba ang anong ipanukala ni Prince York? Tuwang-tuwa ang lahat. Ito ay medyo isang malaking chismis pagkatapos ng lahat. Si Mandy ay napuno din ng pagyusisa. Ang si Zimmers at Prince York ay medyo nakikipag-ugnayan, ngunit hindi pa niya nakita ang lalaki kahit hanggang noon. Iyon ang dahilan kung bakit talagang nais niyang malaman kung kanino siya nagpapanukala. Paano niya hindi alam? Sinadya ni Felix na tumingin sa paligid niya, pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi, dapat alam ninyong lahat ang tungkol sa taong ito. Sinasabing ang kandidato ay isa sa mga anak na babae ng Zimmers. Tinanong pa ni Prince York ang isang tao upang magpadala ng mga regalo sa kanila bago. Ngunit ang Yorks ay hindi na isama ni Prince York sa oras na yon. Iyon ang dahilan kung bakit. Hindi pa siya opisyal na nagpapanukala. Ngunit sa oras na ito, maaari lang niyang gawin ito ng opisyal. Ano? Isa sa mga anak na babae ng Zimmers. Nagulat si Mandy na hindi makapaniwala. Ngunit pag-iisip ang muli, walang alinlang ang ganoong bagay. Baka nga Cynthia talaga. Nanginginig sa pagsasalita si Mandy Zimmer. Kumikilos siya sa oras na yon. Ang kanyang sariling kapatid na babae ay nasa paaralan pa rin, hindi ba maaaring maghintay pa si Prince York ng ilang taon? At pagkatapos marinig ito, si Harvey ay lubos walang imak. Ang mga regalo ay isang pagsubok lamang na isinagawa ng York sa. Paano kumalat ang balitang tulad nito noon?
Nang walang pag-iisip, lumabas si Harvey at tinawag si Ivan Xavier ng isang tawag. Ano ang tsismis na nangyayari tungkol sa aking pagsubok na magmungkahi sa isang tao? CEO, nais ko lang ipaalam sa iyo. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkalat ang mga tagalabas ng balita tungkol sa pagpapadala mo ng mga regalo sa Zimmers. Napakapaniwala din nila na sinasabi na imungkahi mo ang isa sa mga anak na babae ng Zimmers sa 3 araw sa seremonya. Sinusubaybayan ko pa rin ang mapagkukunan ng tsismis, ngunit mayroon ako. Wala pang mga lead. Sa kabilang bahagi ng telepono, parang balisa si Ivan. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito, ang kanilang layunin ay simple. Upang maging sanhi ng isang pagpapakilos sa seremonya ng pagsasama-sama ng asset. Nagplano pa sila upang ilantad ang pagkaunahan ng Prince Yorkmansan at para sa lahat. Sumimangot si Harvey. Gaano kalayo ang tsismis? Natatakot ako na kahit ang pinakamataas na panlipunan ni Buckwood alam ng bilog ang tungkol dito, sagot ni Ivan. Huminga ng malalim si Harvey pagkatapos nagkaroon ng paghahayag. Magpadala ng mga tao upang sabihin sa Zimmers. Sabihin mo sa kanila na ako. Ipanukala ang aking asawa sa lugar na iyon pagkalipas ng 3 araw. Siyempre. Hindi na maglalakas loob si Ivan na tanungin pa siya. Buckwood, sa bahay ng mga Zimmers. Nakaupo si Senior Zimmer sa kanyang iron throne na umiiyak ng mapait. Pinrotektahan kami ng mga may kapal. Natutukoy ko na sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay gagamitin ng pamilya Yates upang umakyat sa mga ranggo at ang mga Zimmers ay malapit ng Year-Okan. Hindi ko naisip na magkakaroon tayo ng pagkakataong gumanti. Narinig iyon ng iba pang mga miyembro ng pamilya at nagsimulang mag-away ng malakas tulad ng isang kawali. Lolo, ano ang magandang balita, Zach? Nag-aalalang nagtanong si Zimmer dahil hindi pa niya nakuha ang balita. Kaagad na itinapon ni Senior Zimmer ang nilalaman. Ang kanyang telepono papunta sa telebisyon sa hall. Nagulat ang lahat matapos silang likas na tumingin sa feed. Ang Prince York ng Sky Corporation ay magmumungkahi sa kanyang babae sa 3 araw sa seremonya ng pagsasama ng asset. At ang kanyang babae ay nagmula sa mga Zimmers. Si Zach Zimmer ay nagsimulang manginig sa kanyang bote pagkatapos nakakakita ng balita. Lolo, pinag-uusapan nila ang tungkol sa Zimmers. Pinag-uusapan ba nila tayo? Hindi ba, nakalimutan mo? Kahit na ang villa na tinitirhan namin ngayon ay isang regalo mula sa Yorks noong una kaming dumating sa Buckwood. Ngayon ay makukumpirma natin na ang taong nagpadala ng mga regalo dati ay talagang Prince York mismo. Akala ko may iwan lahat, hindi nalutas, ngunit talagang may ilaw sa dulo ng lagusan. Panipik. Nanginginig na walang katapusan ang boses ni Zach. Lolo, inihayag ba ni Prince York kung kanino siya magpapanukala? Kinilabutan si Zach sa sandaling yon. Siya na sinabi ni Senior Zimmer pagkatapos ay misteryosong, humiling ako sa isang tao na magtanong tungkol dito ay. Dapat meron balitang babalik kaagad. Nang matapos na siyang magsalita ay nagsimula na ring mag-ring ang kanyang telepono. Matapos kunin ang tawag, saka siya nasabik na bulalas, sinabi ni Prince York na ang target ay 23 taong gulang lamang, at sinabi niya sa amin na huwag hindi maintindihan. Ano? 23 taong gulang. Ang Zimmers lahat agad na naintindihan. 2 lang ang anak na babae sa pamilya na ay 22 taong gulang, Mandy Zimmer at Queen Zimmer. Si Mandy Zimmer ay mayroon ng dumi para sa isang asawa. Sa kabila ng mga alingaw na siya ay lihim na babae ni Prince York, paano siya lihim na imungkahi sa isang babae sa ganoong klaseng okasyon? Ruling out Mandy Zimmer, ang tanging posibilidad ay maaaring maging Queen Zimmer lamang. Si Queen ay nakatayo sa karamihan ng tao sa oras na iyon. Ang mukha niya ay namula bilang isang strawberry. Sinabi niya pagkatapos na may mukha na puno ng pagmamalaki, nang ibigay ng mga Yorks ang mga regalo noon, sinabi pa nila na para kay Mandy iyon. Ngayon alam nating lahat kung sino talaga ito. Isang kahihiyan na wala siya ngayon. Si Queen ay nagpapakita ng awa sa kanyang mukha. Si Mandy ay nagpunta sa Half Moon Bay ng madaling araw. At hindi naruroon. Kung hindi, handa siyang kutsain si Mandy ng husto. Sa sandaling iyon, lahat ay nagsimulang mantikahan siya.
Quinn, mukhang ikaw ang pag-asa at pangarap ng mga Zimmers pagkatapos ng lahat. Zack, sasabihin ko sa asawa ko na ang CEO ng ang kumpanya ng Zimmers ay kailangang magbago pagkatapos ng seremonya. Si Mandy ay hindi karapat-dapat para sa posisyon na iyon. Tumalon si Zack habang tinatakpan ng mukha ng maunawaan kung ano ang eksaktong pahiwatig ni Quinn. Quinn, ikaw ay tunay na maganda at may talento. Magpasya ka ano ang mangyayari sa Zimmers sa hinaharap. Ako, bilang CEO, ay makikinig din sa iyo. Nagmamalaki si Quinn matapos marinig yon. Hindi niya inisip na ang isang basbas na tulad nito ay mahuhulog sa kanyang kondongan. Sa Half Moon Bay. Nang bumalik si Harvey York mula sa tawag sa telepono, natapos na ni Mandy Zimmer ang pag-check-in. Si Harvey ay hindi na nagsalita ng mas maraming bagay matapos ang malalim na pagtingin sa mga mata ni Mandy. Sa 3 araw, bibigyan niya siya ng sorpresa. Sa kwarto ng hotel. Nakasimangot si Autumn Reyes sa sandaling yun. Amelia, Felix. Nang ibinigay sa akin ni Auntie Lillian ang gawaing ito muna, iniisip ko pa rin kung ito ay magiging napakalupit o hindi. Parang tama naman siya kung tutuusin. Ang kanyang anak na lalaki. Ang batas ay talagang marumi lamang. Ang tanging paraan lamang upang makuha ni Mandy ang kanyang kaligayahan ay ang pilitin siya palabas ng Zimmers. Nako, Felix. Ayon sa plano, mas mabuti mong inisin ng husto ang dumi. Pinakamainam na iprito ang utak niya at gawin siyang hindi makatuwiran. Nagbigay ng malawak ng ngiti si Felix Howard na, "Inay, huwag kang mag-alala. Ang gawaing ito ay, si Lola Yates. Ang aming relasyon with her ay naging medyo kalawangin kani-kanina lang. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang makagawa ng mabuti sa harap niya." Pero, si Harvey talaga lang ang dumi. Mabuti kung wala siyang talent kung ano pa man. Napaka-egotistic din niya. Hindi ko rin alam kung ano ang mabuti sa mga lalaking tulad nito. Nag-aatubili din si Mandy na isuko siya. Si Felix ay medyo naging mapait kaagad sa simula niyang pag-usapan ito. Si Mandy ay mukhang mas nakamamanghang kaysa sa isang tanyag na tao, kasama isang katawan na mukhang mas mahusay kaysa sa ilang mga pang-internasyonal na modelo. Siya ay naging CEO din ng isang kumpanya. Paano ang isang napakarilag na babaeng kagaya niya ay tumingin hanggang sa maruming tulad ni Harvey? Walang paraan upang malaman ito. Umiti si Amelia Garza at sinabi kung ang karumihan na ito ay maaaring. Nako, Felix. Pagkatapos nito, makukuha mo ang pagkilala mula kay Lola Yates at mayroon ding mataas na ranggo sa Sky Corporation. Umaasa ako sa iyo upang tamasahin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kaluwalhatian at kayamanan. Umiti si Felix Howard at sumagot, "Ina, sigurado ka. Ang Howards ay magiging isang mayamang pamilya sa hinaharap din. Marahil kahit isang pagkakataong maging pangalawa o unang klase na pamilya ng anumang uri." Ito ang ambisyon ni Felix Howard. Ginagamit pa rin niya ang pamilyang Yates bilang isang stepang bato at nagtrabaho pa para sa Prince York. Ngunit naisip niya na kung may pagkakataon siya, maaari rin siyang tumaas sa ranggo at makapagtaguyod ng ibang pamilya sa Buckwood. Si Autumn Reyes ay nagniningning na puno ng kagalakan. Nasa sabik siyang iniisip ang tungkol sa paningin sa pagdating ni Lillian at ng kanyang asawa. Ang layunin ay upang hampasin si Harvey. Ngunit masarap na samantalahin ang pagkakataon at bagyain ang pinsan na kanyang nakikipagkumpetensya mula pagkabata. Umagang-umaga, sa susunod na araw. Huminto ang isang Rolls Royce sa pasukan ng Half Moon Bay Hotel. Alam ng lahat na ang kotse ay pagmamay-ari ng pamilya Ray. Ang Rays ay higit sa isang pangalawang klase na pamilya, ngunit sila ang mga boss ng Half Moon Bay. Mga namumuno sa malupit na nangangasiwa sa kerehan ng kabayo. Iyon ang dahilan kung bakit nagyusisa ang mga tao sa hotel. Nangangahulugan ang pagdating ng kotse na si Ray Hart ay nasa ilipat dahil sa mga utos ng pamilya Ray. Anong uri ng kilalang karakter ang dumating kay Half Moon Bay na kailangan si Ray Hart upang personal na kumuha? Sa wakas, sa ilalim ng titig ng mga nasasabik na karamihan ng tao, isang labis na mahinahon na binata ang lumakad sa kotse. Isang malaking kuha tulad ni Ray Hart ang lumabas sa kanyang sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto.
Lahat ng tao sa paligid ay nagulat ng hindi makapaniwala. Sino ba ito? Binuksan siya ni Reinhardt ng pinto. Hindi siya ganoon katanda kahit. Parang siya ay kanyang 20s. Siya ba ay, mukha siyang maharlika sa Buckwood. Gising siya. Ang hotel ay masikip, lahat doon ay walang chismis na chismis. Ang ilang mga taong ito ay kumuha ng larawan at na-upload ang mga ito sa internet. Sa sasakyan, si Reinhardt ay yumuko at ang mukha ay puno ng pananabik at paghanga. Ang buhay na alamat na nakaupo sa kanyang kotse ay talagang pagpapala para sa buong pamilya. Kahit na ang driver ay nabigla ng hindi makapaniwala. Maraming mga bosses at opisyal ng gobyerno na dumating sa Half Moon Bay ay hindi maaaring makipagtagpo kay Reinhardt kahit na nais nila. Kadalasan ay magalang din sila sa kanya. Hindi sila maglakas loob gagawa ayon sa gusto nila. Ngunit sa harap ng tao na ito hindi makapaniwala maingat. Ang driver ay hindi mailarawan ang pagkakakilanlan na taglay ng lalaki. Ahem. Umalis ang lalamunan ni Reinhardt. Kaagad nang magsalita siya. Sir York. Mabilis si Reinhardt at magalang siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Halos 1 taon na mula nang makilala kita ng personal. Masaya akong makuha ang iyong tawag. Mabuti ang ginagawa mo para sa iyong sarili. Kahit na nakakakuha ka ng isang Rolls Royce, binuksan ni Reinhardt ang baso sa privacy sa Rolls Royce. Pagkatapos ay sinabi na walang pagpipigil sa kanyang sarili, lahat ng ito ay dahil sa iyong mga pagpapala. Kung hindi ito para sa iyo, masasama ako sa isang mayamang bata mula sa isang pangalawang pamilya na naghahanap lamang ng fourth pod habang naghihintay na mamatay. Binago mo ng buo ang aking kapalaran. Ibinigay ko lang sa iyo ang platform, ito ay ang iyong kakayahan na umaasa ka kung magaling ka o hindi. Ngunit ang totoo sinabi, masaya ako para sa iyo, sabi ni Harvey York na may pagtawa. Ang Sword Camp pabalik noon ay isang lugar para sa mga mayayamang bata na itapon ang kanilang pera. Matapos makuha ang posisyon ng punong tagapagturo, binigyan niya ang mga mayayamang bata ng isang serye ng mga regiment sa pagsasanay sa Iron Dugo. Sa pagbabalik tanaw, nagawa niya ang tamang bagay. Ang mga sundalo na nasa militar pa rin ay lahat mga veterano. Ang mga na-relieved mula sa kampo lahat ay may mga nakamit sa kanilang sarili. Siya ay nasiyahan. Lahat kami ay tinuruan mo. Paano namin maaaring mapahiya ni Reinhardt? Hindi masama. Naghahanda ako ng isang bagay. Sa Buckwood kamakailan. Si Ethan Hunt at Tyson Woods ay nagtatrabaho sa ilalim ko. Kung sa palagay mo ang isang maliit na lugar tulad ng Half Moon Bay na dinasiyahan ka, maaari kang lumapit upang hanapin ako sa Buckwood. Nagbigay ng alok si Harvey dahil disente si Reinhardt sa kanyang ginawa. Isa rin siya sa kanyang personal na bodyguards noon. Si Harvey ay walang maraming mga kalalakihan na may kakayahang kamakailan, marahil ay bibigyan siya ng isang pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang sarili. Si Reinhardt ay nasa gilid ng luha matapos marinig ito. Kung wala sila sa sasakyan, tatayo lang siya upang salubungin siya. Ang kanyang pagsasalita ay hindi maayos sa puntong iyon. Salamat, Chief Instructor. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Tandaan, tawagan mo lang ako Sir York kapag nasa labas kami. Huwag hayaan itong mad-ulash ang iyong dila, sabi ni Harvey. Hindi niya kailangang mang-aral sa kanya tungkol sa iba pang mga bagay. Sila ay mga kapatid mula sa Sword Camp, ang mga kakayahan at katapatan ay hindi dapat pagdudahan. Sige, makipag-usap sa negosyo. Kailangan kong humiram ng kotse mula sa iyo upang kunin ang aking biyenan. Paano ko dapat makuha ang mga ito kapag nagdala ka ng isang Rolls Royce? Pinakawalan ni Harvey ang isang malaking buntong hininga. Kung talagang pinalayas niya ang kotse upang kunin ang mga ito, maaari niyang palabasin agad sina Mandy at Cynthia Zimmer. Ihahanda ko ito kaagad, sabi ni Reinhardt na sabik. Hindi na kailangan, sasabihin ko lang kay Mandy na kunin ang iba. Nagpadala si Harvey ng isang teksto kay Mandy. Walang magawa si Mandy matapos makuha ang teksto. Hindi rin maaaring gawin ni Harvey ang isang bagay na walang kabuluhan na ito upang kunin ang iba mula sa istasyon ng hotel. Sa lobby ng hotel. Ang taglagas na si Reyes at ang kanyang pamilya ay naghihintay na sa lobby.
Ang dalawang pamilya na nagkakaroon ng dinner together ay ang aktwal na crux ng bagay na ito. Si Felix Howard ay pag-iinis sa pamamagitan ng pag-scroll sa kanyang salita. Bigla siyang nag-scroll patungo sa isang piraso ng balita, pagkatapos ay sinabi habang nagtaka, mukhang hindi kami nakaligtaan ng isang paningin ngayon. Si Ray Hart mula sa pamilyang Hart sa Half Moon Bay ay talagang dumating sa hotel upang kumuha ng isang tao. Tila tulad ng ilang mahusay na karakter na naka-check sa hotel. Siguro kung may pagkakataon tayong magkita. Si Ray Hart ay may napakataas na katayuan sa lahat ng Half Moon Bay. Malalaman ng lahat dito ang tungkol sa kanya. Ang Autumn Reyes at Amelia Garza ay nabigla ng higit sa paniniwala na naririnig na ang isang malaking pagbaril tulad nito ay kumukuha ng isang tao sa kanyang sariling pagsang-ayon. Lahat sila ay nag-clump ng magkasama upang tingnan ang larawan ng balita sa telepono. Narito, ito ang maalamat na malaking pagbaril, kahit na si Ray Hart ay kailangang buksan ang pintuan para sa kanya. Hindi masiraan ng loob ito. Si Felix Howard ay nagbigay ng labis na paghanga. Si Ray Hart ang boss ng Half Moon Bay. Para sa isang tulad nito upang kunin, at ang mga bukas na pintuan sa ibang tao ay isang bagay na hindi mailarawan. Ano ang pinag-uusapan mo? Bakit lahat kayo ay sobrang giddy? Si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay nagkataon. Ang taglagas na si Reyes ay tumingin sa pamilya, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa telepono at pinindot ang isang ideya. Pagkatapos ay sinabi niya na puno ng pagmamalaki, Simon, Lillian. Perpektong tiyempo. Maaaring ang isang tao na tulad nito kahit na makipagkaibigan sa kanya. Ngunit mabuti na hindi alam ni Simon Zimmer at ng kanyang pamilya ang lalaki. Walang paraan para siya ay nakalantad. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito itinanggi at sa halip ay nagbigay ng isang napakakoy ng ngiti. Si Simon at ang mga mukha ng kanyang pamilya ay naging madilim sa gabi. Sa sandaling iyon, kailangang tingnan nila ang telepono sa labas ng kagandahang loob para sa iba. Mabilis ding sumulyap si Mandy Zimmer sa telepono. Wala siyang pakialam kay Ray Hart, ngunit nagyelo siya nang makita niya ang silhweta ng binata na pumapasok sa Rolls-Royce. Ang oras ng binata na sumakay sa kotse ay katulad din noong nais ni Harvey na kunin niya ang iba. Ito ba talaga ang pagkakaisa? Bukod, ang silhweta sa larawan ay mukhang katulad ng tangkad ni Harvey. Matapos tingnan ng Mandy na nagyelo, ang Autumn Reyes ay ipinagmamalaki. Naisip niya na pinatahimik niya ito at halos kumpleto na ang gawain. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa totoo lang, ang mga taong ito ay mukhang lahat ng mataas at makapangyarihan, ngunit ang mga ito ay talagang magaling na mga tao sa pribado. Pinagtrito pa nila kami sa isang pagkain. Bago. Kung may pagkakataon, ipapakilala kita sa kanila minsan. Matapos marinig ito, si Felix na nakalaan na una, nag-frozen din. Mabilis niyang pinutol siya at sinabi, walang kaparlakan. Ang isang mahusay na karakter tulad ni Sir Ray ay abala. Paano pwede ba siyang lumabas at salubungin ako pabalik sa aking telepono? Ang taglagas na si Reyes ay sumulyap kay Felix ng mahigpit. Hindi ba niya nakikita na ginagamit ko ang sitwasyon upang sugpuin si Harvey? Na nagdaragdag ako ng presyon sa ganusyak at apang tinuro niya ako. Siya ay casual na itinapon ang telepono kay Felix, pagkatapos ay naisip ang isang bagay at ngumiti. Tama, Mandy. Nasaan ang iyong live-in na asawa? Saan siya pumunta? Hindi siya maglakas loob na makita kami, siya ba? Ngunit totoo, napakatalino ni Felix, normal ito. Ikahiya ang mga kakayahan ng iyong asawa sa harap ng aking mahal na manugang. Nakatitig sina Simon Zimmer at Lillian Yates Mandy Zimmer, na may kaunting galit pagkatapos, ang Autumn Reyes ay nagtanong tungkol sa kanilang son-in-law. Ang taglagas na si Reyes ay kumalma habang inagpapalit niya ang hitsura kay Lillian Yates ng sabay. Ang dalawa ay may parehong ideya sa sitwasyong ito. At iyon ay ang paggamit kay Felix upang sugpuin si Harvey. Pinakamabuting mapahiya siya na lampas sa paniniwala at iwanan ang kanyang sarili kay Mandy. Kalaunan sa hapon, ang pamilya Zimmers at Autumn ay nag-iisa ng hapon. Masigla ang Autumn Reyes nang dumating si Harvey, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naiiba sa dati.
Harvey, narinig ko na sinabi ni Mandy na wala kang trabaho at naglilinis ka lang sa paligid ng bahay, naghuhugas ng damit at pagkain sa pagluluto. Tama iyon, sabi ni Harvey at nag-chop. Maganda iyon. Ang mga kalalakihan ay kailangang magkaroon ng karera ng kanyang sarili upang tawaging isang tao, tama. Sagot ni Amelia, aking asawa ay lubos na bihasa. Wala akong pag-aalala tungkol sa pagkain o damit. Nakatira ako sa pinaka-high-end na lugar sa lahat ng Buckwood. Ano ang hindi maganda tungkol doon? Nagkatwiran si Harvey. Matapos marinig ang kalahating pangungutya na pagsasalita ni Harvey, agad na sumimangot si Amelia. Hindi nakakagulat na si Lillian at siya ng mga ideya upang sipain ang taong ito sa labas ng bahay. Paano ang isang tao na tulad nito ay walang kahihiyan? Paano ang isang pambihirang babae na tulad ni Mandy ay magpakasal kahit isang walang halaga na sako ng basurahan na tulad nito? Hindi ko maibalot ang aking ulo sa paligid nito. Oh, Harvey. Hindi mo lang masabi yon. Kahit na gusto mong mapanatili, ngunit itinuring mo ito. Kahit na si Mandy ay isang CEO, sa katotohanan, nagtatrabaho lang siya sa ilalim ng Sky Corporation. Sino ang nakakaalam kung kailan siya mapaputok? Hindi pa rin ito ang kanyang sariling karera. Pagdating ng araw na iyon, sino ang mag-aalaga? Nagbigay si Amelia Garza ng game time na pagsasalita sa isang taos pusong pagtingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinahit niya ang pag-uusap at bukod sa pinaplano niyang gawin ang kanyang sariling negosyo kapag naipon niya ang sapat na mapagkukunan at koneksyon. Ang paggawa ng isang mayamang pamilya sa kanyang sarili. Kung siya ay katulad mo, sisipain ko siya agad sa mga pintuan. Ang isang tao ay walang kakayahan, bakit? Iniingatan ko pa siya. Ito ay hindi kasi iya siya. Naturally, hindi lamang siya ang nanunuya kay Harvey, ngunit ipinapahiwatig din niya kay Mandy na walang silbi ang kanyang asawa. Iminumungkahi na pabagalin mo ito para sa ngayon. Paano mo malalaman ang tungkol sa ekonomiya ng negosyo? Nakita mo ba ang napakaraming mga palabas sa TV? Si Amelia ay walang pagsasalita. Si Harvey York ay talagang walang ibang talento maliban sa pagmamalaki ng bagyo. Tumawa si Harvey nang hindi sinusubukan na ipaliwanag pa. Siya ay walang pag-asa matapos makita siyang ganoon walang malasakit. Wala siyang reaksyon kahit na matapos ang mahabang pagsasalita. Kahit na hindi siya sikat TV. Dapat niyang maramdaman ang ilang paghanga. Nang walang pangalawang pag-iisip, ipinagpatuloy ni Amelia Garza ang kanyang pagsasalita. Ngunit ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng mataas na pamantayan ngunit tulad mo, sinimulan ni Felix na gawin ang pinakakaya niya karanasan. Ito ang kakanyahan ng isang tunay na tao. Walang lumukso mula sa kanya ng higit pa. Hindi ka maaaring maging unpromising bilang isang tao. Kauusapin ko rin ang kapakanan ni Mandy. Wala kang pahiwatig ng kakayahan, pagkatapos ay iwanan mo si Mandy sa lalong madaling panahon. Huwag mo siyang sayangin, sa kanyang buong buhay. Sa wakas ay nakarating si Amelia sa crux ng punto pagkatapos ng isang mahabang pag-ikot. Dinagdagan ng Autumn Reyes ang kanyang pagsasalita at sinabi, tama iyon, ang mga kalalakihan ay kailangang magkaroon ng mga kakayahan, o kailangan nilang ihinto ang pag-drag sa ibang mga tao sa tubig. Ang Taglagas at Lillian ay nagpakita ng pagkasuklam at pagkabigla sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pinakahuling layunin ay upang sugpuin Harvey at hilahin si Mandy sa kanyang katinoan. Nagpakita si Mandy ng isang kawalang kasiyahan, ngunit wala na siyang sinabi mula pa noong sila ay kanyang mga matatanda. Sa kabilang banda, si Harvey York ay walang tigil sumagot, Auntie Reyes. Panigurado. Marami akong matututunan kay Felix. Kahit na sinabi niya na tila wala siyang pag-iisip, naramdaman ni Lillian na may bigla ang galit na kumukulo mula sa loob. Ayon sa plano, hindi ba ito marumi? Si Simon ay namula. Tumingin si Harvey kay Mandy, hindi nagsasabi ng ibang salita. Malamig ang hangin sa sandaling yon. Lillian at Autumn ay naghanda ng maraming bago. Paano sugpuin si Harvey at pilitin siyang hiwalayan ang kanyang asawa ay isang napakaguhit na proseso. Ngunit ang problema ay si Harvey ay may tamad at walang kakayahang tumingin sa kanyang mukha sa buong oras, agad na nakakagambala sa kanilang mga plano.
Sa sandaling ito, nagbigay ng pananaw si Autumn kay Amelia. Tumango siya at ngumiti. Tama, lahat tayo ay pupunta sa shopping mall. Walang labis na interes si Mandy mula sa simula. Umiling-iling lang siya matapos marinig iyon. Amelia, hindi ba lahat kayo dito upang maglakbay? Dapat ba tayong maglakad sa beach sa? Ano ang mabuti sa beach? Nakakatawa at mainit-init. Mag-shopping tayo sa halip, bulalas ni Amelia sa tuwa. Ipinagpatuloy ni Felix Howard ang pagsasalita at sinabi, maghintay tayo hanggang bukas upang pumunta sa beach. Pumunta tayo sa mall ngayon. Maipahayag ang aking pasasalamat, kung nakakita ka ng anumang gusto mo at hindi ito kayang bayaran ni Harvey. Ibinibigay ko sa iyo, Mandy, sinabi na niya ang kanyang piraso. Pumunta ka lang at samahan ang pinsan mo. Utos si Lillian. Ang paggamit ng pamimili bilang isang paraan upang atakehin si Harvey ay isa sa mga mahahalagang hakbang na dapat gawin. Pinakawalan ni Mandy ang isang buntong hininga. Hindi siya ipinanganak kahapon. Naramdaman niya ang puot na ipinagkaloob ng Autumn at iba pa Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang pigilan ang sitwasyon mula sa paglala. Ngunit hindi niya inakala na ang kanyang sariling ina ay talagang bibigyan sila ng isang kamay. Please like and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat po, Be Blessed Heart.